Hello everyone! Naisip niyo ba kung paano kaya mamili sa Korea? Well, today, pag-aaralan natin ang mga pinaka-basic at pinaka-importanting phrases para makapamili kayo doon ng confident na confident. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! So, imagine niyo to, nasa isang cute na tindahan ka sa Myeongdong, tapos may nakita kang gustong-gusto mong bilhin. Paano mo yon hihingin? Diyan mismo magsisimula ang ating virtual shopping trip. Ito, tandaan nyo to. Ito ang magiging magic word nyo sa pamimilihan. Juseyo. Ang ibig sabihin niyan ay, please give me or pakibigyan po ako. Pakinggan nating mabuti ha. Ulitin natin ng 3 beses. Juseyo. 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 Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin yung pangalan ng item tapos isunod mo itong magic word. Simple lang, di ba? Okay, game. Subukan na natin sa isang actual scenario. Halimbawa, bibili tayo ng mansanas sa isang local fruit stand. Let's go! Okay, so pagpasok mo pa lang sa tindahan, ito yung maririnig mo for sure. Ito yung welcome nila. Pakinggan natin ng mabuti. Ososeo? Ulit? Ososeo? One last time. Ososeo. Ngayon, oras na para magtanong ng presyo. Sasabihin natin, hello, magkano po itong mansanas? I-breakdown natin ha? Annyeonghaseyo is hello. Tapos yung isagwa ay this apple. At yung pinaka-importante, olmayo ay how much is it? Ngayon, sabihin natin siya ng buo, 3 beses. Annyeonghaseyo, isagwa, olmayo. Annyeonghaseyo, isagwa, olmayo. At syempre, dahil nagtanong ka, sasagutin ka naman ng tindero o tindera, ano kaya ang sasabihin niya? Malamang ang maririnig mo ay ichonwonyeyo. Ang ibig sabihin, it's 2001. So yung presyo ay ichonwon. Ulitin natin na, ichonwon. 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 Ayan na, eto na yung chance para gamitin yung ating magic word. Kung gusto mo ng 5, ang sasabihin mo ay, tasot ke juseyo. Di ba? Nandyan yung juseyo na pinag-aralan natin kanina. Ulitin natin ng dahan-dahan, tasot ke juseyo. Tasot ke juseyo. Tasot ke juseyo. Ang galing! First successful purchase! Ngayon, para mas lumakas pa ang load natin, dagdagan natin yung ating toolkit. Palawakin natin ang ating vocabulary. Okay, isa-isahin natin to. Uulitin ko ang bawat salita ng 3 beses, so pakinggan nyo at subukang ulitin din ha. Simulan natin sa mansanas. Sagwa. 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 Sunod, orange. Orangey. Orangey. Para naman sa ubas. Podo. 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 Kung pakwan, subak. 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 At syempre, tubig. Mul. 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 Ngayon naman mga salitang related sa pera. Para sa pera or cash, ton, ton, don. Para sa presyo, cups, cups, cups. Kung mura ang isang bagay, sada, sada, sada. At kung mahal naman, pisada, pisada, pisada. At ito pakinggan nyo, ito yung paborito ng lahat pag nasa market. Kakajuseo, 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 ibig sabihin yan, can you give me a discount or pakibawasan po? Super useful niyan. Okay, medyo magle-level up tayo ng konti. Ito ay isang very interesting rule sa Korean language. Kasi pag nagbibilang ka ng mga bagay, hindi lang yung numero ang sinasabi mo. Kailangan may kasama itong special counter word, depende sa kung ano yung binibilang mo. Eto, yung 3 sa pinaka-common. Para sa mga prutas o halos kahit anong general na bagay, ginagamit natin ang ke, ke, ke. Kaya kanina, sinabi nating tasot ke juseo. Para naman sa mga bote, tulad ng tubig, ang counter ay pyong, pyong, pyong. For example, mulhanbyong or 1 bottle of water. At para sa mga tasa o baso tulad ng kape, gagamitin natin yung jan, jan, jan. Okay, ready na ba kayo for scenario number 2? Gamitin natin lahat ng natutunan natin. This time, bibili naman tayo ng sneakers! So, para magtanong kung mayroon ba silang item na hinahanap mo, ito ang sasabihin mo. Sadyangnim, undonghwa isoyo? Ang ibig sabihin niyan, boss or owner. Do you have sneakers? Ulitin natin ha? Sadyangnim, undonghwa isoyo? Sadyangnim, undonghwa isoyo? Sadyangnim, undonghwa isoyo? At ang sagot,
Kung meron sila, ay napakasimple lang. Ne is sayo. Ibig sabihin, yes, we have. Pakinggan natin ulit. Ne is sayo. Ne is sayo. Ne is sayo. At syempre, anong susunod? Itatanong natin yung presyo. O, naaalala nyo pa ba kung paano? Tama. Olmaeyo. How much is it? Ulitin natin. Olmaeyo, olmaeyo, olmaeyo. At ang presyo ay 55,000 won. Sa Korean, binibigas yan bilang 58,000 won. Medyo mahaba to kaya pakinggan nating mabuti at ulitin. Ready? 58,000 won. Isa pa, 58,000 won. Huling beses, 58,000 won. Wow, ang galing! Ang dami na nating alam. So bago tayo maghiwalay, magkaroon muna tayo ng mabilis na review. Babasahin ko ang bawat phrase at salita ng 2 beses para mas tumatak sa isip natin. Pakinggan niyong mabuti, okay? Okay, unahin natin yung mga key phrases. Ready? 어서오세요. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마예요? 얼마예요? 이거 주세요. 이거 주세요. 깎아주세요. 깎아주세요. At ang panghuli, 있어요? 있어요? Ngayon, yung ating mga bagong vocabulary words. Sagwa, sagwa. Mul, mul. Don, don. Cup, cup. Undonghwa, undonghwa. At ang ating counter, ke, ke. At diyan po ang nagtatapos ang ating Korean shopping lesson for today. Sana marami kayong natutunan at mas handa na kayong mamili sa susunod nyong trip sa Korea. Hanggang sa muli, tame to mannayo. Sabay-sabay tayo, tame to mannayo. Bye-bye!